campaign. Hati-hatiin daw para 4 na beses sa isang araw. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Una sa lahat, gusto ko muna nating pasalamatan ang mga kapatid nating INC, KOJC at lahat ng mga kababayan nating nagtungo sa mga malawakang rally na isinasagawa ngayong mga panahon na to. Palakpakan ho natin yung mga organizer, especially yung INC at KOJC. Dito sa video na to, nagsalita ho itong si Mangga dyan sa ginaganap na rally ng INC. Ito, panoorin ho natin yan. Bago pala yan, isang like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mag-sumali sa ating community. Yung join button nandiyan lang ho sa baba. Rekta na ho tayo dito sa speech nitong si Mangga. Sentante yun, no? Yung sa gilid mo, yung sa gilid na larawan naman ho, yan ho ang nangyayaring EDSA People Power Monument. Sa EDSA People Power Monument ho yan. Pakilala sa inyo sa susunod na magsasalita. Hindi ako marunong. Paano ba ito yun? Siya po ay matagal kong nakasama sa House of Representatives. Ako naman At ngayon, Ikaw naman din. ay kasama ko pa sa Senate of the Philippines. Ang aking kaibigan, ang aking kumare, Senador Amy Marcos. Suportado nyo ang ginagawa na yan ng mga kapatid nating INC at KOJC member. I-share nyo ho itong video na to. Kung sang-ayon ho kayo, suportado at talaga namang yung panawagan nila kailangan ng mangyari, i-share nyo ho itong video na to. Higit sa lahat ang classmate ko mula Congress hanggang Senado, Senador Manong Dante Marcoleta. Napakahirap po ang pumunta, tumayo at magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Pamahabol Marcos. ko yan. Nanginginig ako at ang aking boses. Hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako'y hihinto, hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drug siya. Nako! Nagda-drugs daw si Marcos Jr. Base dito sa kanyang kapatid na si Amy Marcos. Meron ho tayong drug addict na presidente. Hindi galing sa akin. Galing kay Amy Marcos. Anak ng toko, meron tayong problema dyan.
Ang nag-aakusa na nagda-drugs ang presidente natin, si Marcos, ito si Amy Marcos. Paano ho ba yan? Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Nakrang toka, hindi ang galing yan kay Amy Marcos. Ang sinasabi niya, nagda-drugs daw ang kanyang kapatid. At ang toka, pagka nag-drugs ka, inulit mo, anong tawag sa'yo? Nagpa-party kayo, nagda-drugs ka, anong tawag sa'yo? Eh di addict. Hindi lang ho pala makati sa kamay itong si Marcos Jr. Base dito kay Amy Marcos, nagda-drugs din ho pala siya. Hindi na di umano, kapatid ho niya yan mga kababayan.